guys! Welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general and a collective reading your energy at this time. I believe the children are future. Teach them well and let them lead the way. Upright ba to? Palang pa talaga yan eh. In reverse. Show them all the beauty they possess inside. Give them a sense of pride. Ano pang energy mo yun? To make it easier, let the children's laughter remind them how they used to be. I decided long ago never to walk anyone's shadow. Wow, perception guys, oh. One more. Kunin ko na itong dalawang to. Ay, aba, napaka-strong, napaka-powerful, napaka-authoritative, o may authority ka talaga o sa energy na nakuha sa'yo. May authority ka. Strong yung personality mo and shielded. Oh, shielded. And stable. Komportable ka. Kaysa sa pakiramdam mo komportable ka. Malakas ang perception mo. You feel more grounded, secured. And with the color black ha. And yung perception mo malakas. Yung senses mo yan. Yung senses mo, yung pakiramdam mo para may extraordinary senses ka. Yung ganon. You're independent, confident. Hindi ka nahiya na, parang ngayon hindi ka mahihiya in front of many people or pag in a crowded places ka. Hindi ka naiilang. You're stable, you're secure. You feel comfortable wherever you are, no? O ano man yung ginagawa mo. And nagiging extrovert ka na guys, so extrovert. Hindi ka na introvert. Hindi ka na naging aloof, hindi ka na naging mahiyain. Instead, parang naging biba ka na you're confident to be with a lot of people, to be surrounded with other people, or to be around with a lot of people. Or even with your enemies or hidden enemies. Kasi pag enemy mo, medyo maiilang ka na yan Hindi ka na komportable kasi enemy mo no? Medyo ano ka na hindi ka na ano sa kanila, yung parang close na parang iba na kasi no, pag enemy mo, parang lalo na kung may galit din sila sa'yo. Parang alam nyo, may negative vibe sila na lumalabas sa kanila. May mga negativity, mga gano'n na sinesend sa'yo. Lalo kung inaatake ka nila ng thoughts nila or may ginagawa sila against you. No? Parang hindi ka na komportable sa enemy mo. Pero now, you will see na maging komportable ka na even napapalibutan ka ng enemy mo. Na it doesn't affect you. Yung kanilang mga negative vibes, yung kanilang mga bad energies, yung kanilang mga negativities. Mga ganyan ba? Kahit malakas pa yung perception mo, pag malakas yung senses kasi ng isang tao, kaya nga yung mga seer, yung mga tinatawag na seer, madali maapektuhan ng mga energies ng iba guys, no? Like emotional toxicity. Kasi sensitive yun sila guys. Sensitive ang mga malalakas ang perception. Yung may mga perception na tinatawag ng ganyan. It's one of a psychic ability. No? Isa yan sa psychic ability yung perception. And you are fiery yung personality mo, and alam niyo, meron kang inner strength. Yun ang makikita din sa inyo, pure strength, inner stillness. Yan. Mas strong pa kaysa sa yung sa lion or the crown minsan, no? Yung sa lion na ano.
sa strength na strength card. Kasi dragon to eh. Ano ba mas malakas? Leon o dragon? Di ba? Mas malakas ang dragon. Oh. Positive and mataas yung self-esteem mo ngayon. Colorful yung personality mo. Makikita din sa mga mata mo, napaka-courageous mo. Pero kalmado lang yung isipan mo. Alam niyo, hindi kayo naapektuhan ng mga negative vibes nila. Mga ganun ba? Yung kalmado lang, relax. So, kasi parang blue chalcedony yung nasa ulo na yun. And fiery. You are like a light, liwanag. No? Ano ang mag-improve sa'yo? Yung clarity of mind mo. Yung mas lalong maging clear yung mind mo. Yung mas lalong lalawak or maging broad yung mind mo. O yung mga kaalaman mo. Mas lalong maging sharp yung mind mo. Mas lalong ma-purify yung energetic field mo. Yung aura mo. Your intelligence. And yung mga abilities mo using your mind. Using your mind, pwedeng yung perception mo, yung sagap mo ng mga energies. Information, using your perception, your pwedeng psychic abilities kung meron ka. Ano pa ang surprise ng God sa'yo na darating sa'yo? Meron ba? Meron. The Empress. Na maging impress ka na yung energy mo. Yes! Na maging impress ka na. Na maging impress na yung energy mo. Empress. Balance. Yung combination ng 4 queens. Alam nyo yun? Balance. Combination ng 4 queens yan. Lahat sa'yo na. Nasa'yo na ang lahat. Ayan. Walang kulang. Kompleto ka. Nasa'yo ng lahat. You will be very attractive. You will be very good looking. You will be walang imposible pag ibigay yan sa'yo ng God. Diba? You will be a attractor of all good things. Alam niyo yung ma-attract niyo yung all good things kahit nakaupo ka lang. Ma-attract mo yung all good things, lahat ng good things in life. O kaya nga iba, di ba? Swerte nila sa buhay nila. Pero it doesn't mean na bigay na sa kanila yun ng God. Depende din. Minsan yung nagbibigay kasi sa iba ng marangya at masaganang buhay at magandang buhay ay kadiliman. Depende yan. No? Depende sa kanilang ginagawa. No? Hindi natin alam. No? Pwede din na sa God galing. No? Kung i-bless ka ng God, ito sa God to galing. Bigay nga ng kalangitan, di ba? Yung masaganang buhay to, abundant and peaceful yung isip mo, yung buhay mo. Pwedeng magkaroon ka ng property na malawak na gustong-gusto mo yung property na yan, na you will feel more comfortable, relaxed, at peace, and yung mas lalo kang mapapalapit sa nature. Ano to sa likod mo na to, magiging property mo yan, magiging sayo yan. Yung property na yan, ganon, oo, magiging property mo yan, magiging mayaman ka. Pero King of Pentacles, oo nga, magkakaroon ka ng property. Magiging wealthy ka, magiging sayo to, yung property na yan. Ano yan? Bibigay ng God yan sa'yo. Yung property na yan, bibigay yan sa'yo ng God. Yung property na yan. Mapapasayo yan. Kunwari, mabili mo. Hindi sa panlalansing paraan na hindi yung nakawin mo. Hindi bibigay sa'yo yan. May paraan ng God para maibigay yan sa'yo. Kasi deserve mo yan eh. Yung property na yan, yung
alam niyo, magbibigay ng stability sa inyo. Baka hindi lang ganyan ang maging property mo, no? Yung malawak na lupain. Parang katulad lang nito, no? Na malawak siya, na you will find peace, na you will feel secured, stable, na malaya kang makapasyal-pasyal dyan kasi property mo naman, pag mamayari mo na, ganon. Naka-title sa'yo, mga ganon. Basta maging sa'yo daw yan, bibigay sa'yo ng God yan. At for sure maging guided ka, no? Guided, no? You are guided siguro, or you will be guided pa. Yung ganon. Ibibigay yan sa'yo. Yung pag magkakaroon ka ng property, pwedeng magkaroon ka ng malaking pagkakitaan, no? Na makabili ka ng malaking property. Yan na yun, no? O kaya ay lalaki yung income mo, no? Ano man na may mga opportunities na darating na makapagpundar ka ng property, na mabili mo yung property na yan. Yan. Sa tamang paraan, guys. O kaya ay makapag-asawa ka ng mayaman, no? Na bibilhan ka niya ng property. O kaya ay pagmamayari niya yan. Tapos, syempre, pag-asawa ka na niya, sa inyo na yan. Basta wag lang kayo maghiwalay. Oh, ganun, di ba? Ano pa? Ano yung property na yan? Mabibili mo yung property na yan. Kunwari, yung sa likod mo na yan. Mabibili mo. Mabibili mo yan. Sarili mong pera yan. Mabibili mo. Ibig sabihin, bibigyan ka ng pambili niyan. Bibigyan ka ng masaganang income ng God, no? Na ma-attract mo yung all good things in life, eh. Even abundance, no? Ay maging abundante na yung buhay mo, maging abundante sa pera, sa wealth, magkakaroon ka na ng mga properties, na malalawak ng properties. So, sino ayaw ng ganon, di ba? Makakabili ka ng ganyang property. At ano pa, mangyayari sa buhay mo. Tingnan natin. Guys, may mag-offer sa'yo ng cup of love. Yan ang mangyayari next sa buhay mo. May maglakas loob na, alam niyo, parang may pagka-immature pa, pero may magre-reach out to sa'yo. Ano to? May magre-reach out sa'yo with the page of cups. Oo. At, ano yan? Magkikita kayo? Oo, magkikita kayo. Magkikita kayo, guys, kasi parang na-left out in the cold yung tao na yan, or parang feeling na abandon, or clarification lang naman, pwedeng na-abandon siya, o na-left out in the cold, or na-ghosting, kaya gusto niyo makapagkita sa'yo, pwede, basta magkikita kayo, no, clarification lang naman yun. Yun ang sasabihin niya sa'yo, na magkikita kayo pag nag-reach out siya. Gusto niya makipagkita? Oo. Na gusto niya makipagkita sa'yo pag nag-reach out siya sa'yo. Yun ang next na mangyari sa buhay mo. Sino kaya iyan? Yung tao na yan na gustong makipagkita sa'yo, na mag-reach out sa'yo na yan. Sino yan siya? Ay, the world. Pwedeng na-meet mo yan sa internet kasi the world, or nung nag-travel ka, abroad man, or kung sa ibang lugar, no? Kung nag-travel ka, the world, eh. Or may na-complete na cycle dito sa tao na to. O mahilig to mag-travel, no? Kasi the world. Or kompleto na. May na-complete na cycle, or kompleto na tong tao na to. Lahat ng transformation na dapat niyang pagdaanan, eh, napagdaanan niya na. Pwedeng ganyan. Ano pa ang inimbodying energy ng person na to, na magre-reach out do sa'yo kasi gusto niya makipagkita sa'yo. 6 of Pentacles and Reverse. May pagkamadamot saan? Sa atensyon yan. May pagkamadamot yan sa atensyon. Tamad mag-rest.
tamad siya mag-risk, ganon. Tamad siya mag-take ng a leap of faith or walang gana na mag-take ng a leap of faith. Yan siya. Parang hindi siya ganon kasipag na mag-risk, na mag-take ng a leap of faith sa'yo. Hindi sa'yo, kundi sa ibang person. O, sa ibang person. Sa ibang person. Pagdating sa'yo, masipag siya mag-risk na. Oo, pagdating sa'yo, masipag yan na mag-risk. Okay. May opportunity bang dala itong person na to na magbabago ang buhay mo? Gaganda ang buhay mo? Meron opportunity na meron daw, yun ang sagot, clarification na naman. Anong opportunity yung dala ng person na to na mag-reach out sa'yo, na magbabago ang buhay mo? Yung hindi ka na mahirapan sa buhay, yung hindi ka na pwedeng, kung sa love life, hindi ka na left out in the cold, pero opportunity. So, hindi ka na mahirapan, lalo financially, hindi ka na, alam yung konting income, yung kinikita nyo or income nyo. At, hindi na maging salat sa pera, lalo kung hindi na magiging salat sa pera or anuman, kung anuman, hindi na maging salat sa all good things in life. Pwedeng sa pera, sa kayamanan, hindi na maging salat sa kayamanan. Hindi, I mean, hindi na kukulangin, hindi ka na maka-experience yung nahirapan ka sa kaperahan, ganun. O hindi ka na maka-experience ng ganun na nahirapan ka sa kaperahan. Yan ang magandang opportunity. Yan ang opportunity ng dala ng tao na yan. At hindi ka na din maging defensive. Pwede din na hindi ka na ma-left out in the cold. No? Pwedeng ganun na hindi mo na ma-feel yung na-abandon ka sa relationship. Ganun. Yan. Kilala ka na ba ng Page of Cups na yan ni Six of Pentacles in reverse yung kanyang in-embody energy? Kilala ka na ba niyan? Kilala ka na niya. Kaya nga ipupurso ka niya. Positive siya na ipurso ka. So, driven. Parang nag-impulsive pa. Alam niyo yung naging impulsive. Alam yung pabugso-bugso yung nagpapadala sa damdamin niya, sa emosyon niya, yung nagpapadalos-dalos ng aksyon, yung talagang pag may gusto siya, aksyonan niya agad, na hindi na siya nag-iisip pa ng matagal, yung ganyan siya pagdating sa'yo. Anong feelings pa ng person na to na Six of Pentacles in reverse na magre-reach out sa'yo? Anong feelings niya sa'yo? Gustong bumalik o dinidesire yung bumalik? Upright ba tong 8 of ano? Oo, gusto niya bumalik. Kung kaya i-message ka niya. Siguro may pinuntahan niya na baka nasa ibang lugar yan, no? Kasi may the world. Kung kaya babalik siya, no? Nasa ibang bansa, nasa ibang lugar. Kung kaya babalik siya. Or else, kung dati mong person yan, ex mo yan, o past person mo, babalik siya sa'yo. Ganon. Basta kilala ka na yan. Ano yung iniisip ngayon ng person na to na Six of Pentacles in reverse? Ito, clarification lang to. Ang mag-raise sa'yo, ang mag-take ng a leap of faith, ang maging courageous and maging brave, no? Na hindi na siya natatakot, na hindi na siya magpadala sa takot, na hindi niya na iniisip yung kung ano yung mga next na mangyayari, na kung may negative man, kung negative yung maging result, hindi niya na iniisip yun eh. Ang iniisip niya yung mag-risk siya, ang maging courageous at maging brave na mag-take ng risk sa'yo. Naumpisahan na mag-take ng risk sa'yo para na-i-message ka niyan. Message ba? Pa-message. I-message ka niyan. I-message ka niyan. Yun ang iniisip niya. Na-i-message ka niya na magtagumpay na siya na ma-message ka. Na magtagumpay na siya na ma-message ka at magtagumpay na siya na maging close kayo ulit o maging close kayo o makasama ka na niya, yung maging malapit na yung loob nyo sa isa't isa at maging magaan na yung loob ninyo sa isa't isa,
you're at home, you feel at home. Na, yan. Sa isa't isa. At ano pa, ang hinihiling ng person mo na to, na si Six of Pentacles sa'yo kasi kilala ka niyan. Huwag ka daw maging cold or unemotional. Huwag ka daw maglagay ng healthy boundary. Ayan. Kasi alam niya na ano kay cold, unemotional ka towards sa kanya. Oo, towards sa kanya. Na parang may dala-dala ka pa rin, parang may tinatandaan ka sa isip mo, o na still nandyan pa rin sa isipan mo na ano na nagawa niya sa'yo, o kaya ay nasao daw na nasabi niya sa'yo. Oh, ayun. Message for you ng aking guide ngayon sa'yo. Emotional healing. As your heart heals of all emotional pain, you receive new blessings and love. Emotional healing. So, yan ang nangyayari sa iyo ngayon. Hinihil ka emotionally, hinihil yung puso mo, hinihil yung heart mo. Habang naghihil daw yung heart mo from old emotional pain, makaka-receive ka, makatanggap ka ng bagong blessings and love. Yan na yan. Oh. Siguro may ginawang kahangalan to sa'yo. May ginawa na alam niyang tinatandaan mo. O may nasabi yan sa'yo na masakit. Pwedeng ganon pati. Ano yung nagustuhan sa'yo ng person na to na Six of Pentacles in reverse? Ano nagustuhan yan sa'yo? Na pagkatao mo, personality mo, sa personality mo, senescal. Kasi sharp yung mind mo, clear, mabilis ka mag-isip. O parang may ano pa dito na parang mabilis ka mag-isip, and you have the key, no? You have the key to know yung mga, ubuksan yung mga hidden knowledge siguro, yung mga hidden information, mga ganyan, kasi napaka-sharp na ng mind mo eh. O, para ba napapasok ng mind mo yung mga naka-close na doors, mga ganyan. And you are serious. Mga ganito pa rin, seryoso yung mukha, o serious pagdating sa kung ano yung nakatakdang oras. Tama ba? Nakatakdang oras. Kasi may orasan eh. Oo, sa nakatakdang oras sa mission mo. Yes! Tama! Sa nakatakdang oras sa mission mo na yan. Seryoso pagdating sa mission mo. Sa nakatakdang oras sa'yo. Seryoso ka pagdating sa mga ganyan. Oh, ano ba nagustuhan sa'yo ng tao na yan? Ni Six of Pentacles in reverse na yan. Na kinabiliban niya sa'yo. Sa personality mo. Kasi you are your true self. Your authentic self. You are your authentic self. Nagpapakatotoo ka. Kung ano kayo ang pinapakita mo, yun ang ikaw, no? Hindi ka naglalagay ng false mask. Hindi ka naglalagay ng mask. Oh, pinapakita mo kung ano ka talaga, yung totoong ikaw. Hindi mo kailangan mag-pretend. Yun ang nagustuhan niya sa'yo, yung kinabiliban niya sa'yo. Ayaw mo ng iba o gusto ng iba, basta yun ka. Pero kung prangka ka eh, walang masama sa prangka eh. Wala. No? Lalo na kung nasa tama ka naman. Pero madami ang magagalit o naiinis sa mga taong prangka talaga, guys. Kasi yung iba, ma-offend sila. Ganon. Okay, yung iba nakipagplastika na lang, no? Ganon yung ginagawa ng iba. Oh. Pero kung meron kang dignity ba ang tawag doon? Kung may dignity ka, dignidad, integrity, yung ganon, integrity. Kung may integridad ka o integrity, you will stand up for what you believe. Kung ano yung tingin mong tama, kung ano yung alam mong tama, basta tama. So, kung ano yung tama,
paninindigan mo, di ba? Kahit madami pang magagalit sa'yo, kahit madami pang maiinis sa'yo, madalang na yung ganun yung may integrity, yung ganong klase ng tao. Bakit ano ba yung nakikita ng person mo na 6 of Pentacles in reverse yung kanyang embodying energy? Ano nakikita niya sa'yo na nakikita niya na totoong ikaw? Ano nakikita niya sa'yo? Death and rebirth. Na may pinagdadaanan ka na parang dumadaan ka sa, alam mo yung transformation, yan. Na nag-grow ka pa, na parang nasa loob ka ng itlog, parang ganyan na may pinagdadaanan ka na nasa stage ka na ganyan na parang nag-grow na parang nag-aantay pa na mapisa yung shell na yan, no, na nakabalot sa'yo, yung ganyan. Dumadaan ka sa transformation. Ayan, yun ang alam niya. Na dumadaan ka sa transformation. At ano pa yung pagkakilala sa iyo ng person mo na ito na 6 of Pentacles in reverse? Na totoong ikaw, you are wise. Now, full of wisdom ka. Full of wisdom talaga. Na full of wisdom. Yes, na full of wisdom ka. At mukhang galing sa langit daw yung iyong wisdom. No? Na ano daw, galing sa langit yung wisdom mo. O na galing sa langit yung wisdom mo. O basta wisdom yan, galing sa langit talaga yan. Bigay ng ganyan, no? Kaya yung mga sa kadiliman, wala yan silang wisdom. Yung mga nang-atake dito sa akin, yung mga gumagawa ng deceit, scheme, pati sa YouTube channel ko, at yung mga gumagawa ng witchcraft sa akin, mga palapadhan, walang wisdom yan. Kasi ako ay nasa side ng light. Yung mga yan, sa kadiliman yan sila. Kaya nang-atake yan sila ng mga nasa side ng light kasi sa kadiliman sila. Yan ang mga foolish na mga tao. Yan ang mga walang wisdom dahil lang sa inggit nila minsan, no, nang aatake sila dahil lang sa inggit nila, dahil sa insecurities nila. Kaya sila nang atake, gusto nilang makipag-challenge pa, makipag-compete, which is gawain ng mga ano yan, foolish and mga crook. Yan. Yan, no, full of wisdom ka daw. Ayan. Sinama ko para alam nila kung ano sila. Yung mga na-atake sa akin dito. Totoo naman. So, ito na lamang guys for collective reading.